So magandang araw mga ka-chess friend, and this is Ace Chess Channel, and welcome to my channel. So patuloy na naman tayo sa ating series na Grandmaster Game Analyze. So mag-analyze tayo dito sa chess.com. So natsambahan ko lang dito sa chess.com na latest game ni Magnus. So ito ay event na 2020 Chess Tata Steel Masters. So mga GM talaga yung naglalaro dyan. So na-feature ko si Magnus. So patuloy tayo ni GM Magnus Carlsen and ni GM Daniel Dubov. So sa kanilang mga rating ay 2872 ni Magnus and 2683. So ang laki ng lakbay. So pero magaling din ito si Daniel Dubov from Russia, Moscow, Russia. And Grandmaster Magnus Carlsen from Norway. So ito lang ay online game. And ipapakita ko sa inyo or analyze natin kung paano naging draw yung laro. So puti dito si Magnus and Daniel Dubov is black. So Magnus Carlsen played e4, Daniel Dubov played c5, knight c3, knight c6, bishop b5, g6. So ginamitan ng favorite line ni Daniel Dubov. So ginamit niya yung paboritong line ni Magnus Carlsen. So maraming linya si Magnus dito. Paborito niyan itong linya na Rossolimo variation or Sicilian Rossolimo. So maraming games dito si Magnus kung makikita nyo or isi-search nyo sa YouTube. So castle by Magnus, bishop g7, so develop lang. Rook e1, develop lang din. Then e5, so ito talaga yung normal blow ng Rossolimo variation or Sicilian Rossolimo. Then bishop takes c6, so give up yung pair of bishop para sa weak pawn or permanent, hindi naman siya permanent pero double pawn, pero line pa rin ito. Then d3, develop lang para mabuksan yung bishop and pwede mo maneuver yung knight dito sa e3. Then e5, queen e7. So itong estilo ng opening ay makunat or kunatan or tinatawag natin na positional play. So grabing positional ito, or kung lalaroin mo ito dapat maging artist ka or maging artist sa chess. So kailangan may mga gamit yung bishop natin, mga pyesa natin. e4, so yung positional play pala ay kapag nagkaroon ka ng weakness or kunting weakness lang, dyan na ka aatakihin. Yan yung mga estilo ng mga positional play. So knight f6, so may suggest daw or linya din na knight h6. So ang idea nito ay mag f5. So mukhang maluwag-luwag yung king side or maluwag-luwag yung position ng black. Pero ang pinili na linya ay knight f6. Then bishop g5 pin, h6, paalis agad. Then bishop e3, castle. So basic principle lang and develop or improving the pieces. So ganyan talaga yung positional play. So sa first ay ano lang, parang
develop lang, pero mamaya may mga effective blow dyan. So h3, preventing na mag bishop g4, then b6. So ang idea nito ay mag bishop h6, kasi kapag mag bishop b7 ka lang, so barado yung diagonal mo. Barado yung diagonal mo sa a8 to h1, kasi may pawn sa c6, at kailangan po pang magkaroon ng mini tempos. So pwede pa ka mag c4, then mag c5 para mabuksan yung diagonal. Then ito yung pinaka good move with bishop h6. Diyan talaga yung normal blow ng pag-develop ng bishop sa c8. Then a5. So binubumba na. So bishop a6 lang, patuloy sa pag-develop and patuloy din sa plan ng black. Queen d2. So kahit capturein itong pawn, balik na natin, no, capturein itong pawn, baka may nakita itong hang tong bishop sa a6, pero may simple lang bishop takes, a takes b6. So nakaprotekta na and may file pa yung rook. Then queen d2. So threat sa h6 lang, dito threat. Then king h7, queen c3 para ma-leave yung square sa c3, dito para magkaroon ng knight dito. Bakit, kung may nagtatanong dyan kung bakit hindi knight c3, kasi kapag mag knight c3, barado yung queen mo. So mas maganda talaga yung ideya ni Magnus na nag queen c3 muna at saka may knight b dito. So dito yung maneuver or sa knight c4 or sa knight b3, atakihin itong pawn. Yan. Then knight d7, a takes b6, a takes b6, then knight b dito. Yan, kailangan marunong kayo magmaniobra or maneuver. So ito talaga yung main estilo ng makunat or kunatan, dahil ito ay close game. So kailangan maneuver yung mga knights. So f5 na, bubomba sa f4. So malulokong yung bishop sa e3. So knight b3 para kung mag f4 man, may bishop dito or bishop c3, bishop c1 para mag b3 mamaya. Then queen e6. Then balik lang natin, no, knight c4 pala, sorry, knight c4 para kapag mag f4, mag bishop c1, so i-b3 yan. So queen e6, queen b3. So dito na nagka-passive si Magnus. So sabi daw ng chess.com or analyzation ng chess.com, ito daw ay inaccuracy. So bakit? Kasi may hataw na ng f takes e4. So ito ay hindi nakita ni Magnus, kasi bawal magkain lang, kasi may simpleng blunder itong kain. May simpleng bishop takes knight, so one piece. So dito na nagka-passive, pero still pawn down lang. E takes e4, knight b dito, knight f dito, then d takes e3, c takes e3, e4. So sinasacrifice yung pawn para kapag pawn takes, may bishop takes knight, so mapapawn down, ma-piece down. Then knight takes e4, so sinacrifice, pero may pa rin dito, compensate, kasi may mga ideya na mag bishop takes knight, then kapag pawn, may kain sa knight,
So babawi, piece down pa rin. Mas decisive advantage yung black. So kapag naman mag queen takes, sample bishop takes knight, queen takes knight, queen takes queen, pawn takes queen. So may bawi rin sa b2 pawn. So nakahang. Then dito, nag bishop takes c4. Yan yung idea. Queen takes c4. So queen d5. Hindi lang exchange. Kasi kapag pwede rin kain. Pero baka gusto ni Donald Dubov na makipag queen to queen para i-convert niya sa simple in game. So kapag kinapture yung queen, so ito na yung advantage yung black. So capture, may strong pass pawn mamaya. Mapupon march yan. Then threat pa yung knight. Kapag mag knight dito lang, may threat sa bishop. So intermediate move. And hindi pa maka example, kasi dito bawal ito lang yung pwedeng square, and pwede rin dito blunder itong knight dito kasi may simple d4. So yung bishop ay nakakontrol lahat. So may rook, may pawn. Example, pakita ko lang, no, knight dito, then d4. So hindi makabishop ang kapag bishop f4 kasi may rook. Pero pwede mahataw na rook takes, so bishop. So hindi maba one piece, pero tingnan nyo naman, may rook e2 mamaya. So rook in the 7th rank or rook in the 2nd rank. Yan yung mga idea. Balik lang natin. Kaya ang ginawa ni Magnus, hindi siya nakipag queen to queen. Rook takes muna, rook takes e8, then queen c2. Good exchanges. So wag muna makipag queen to queen kasi delikado yung position. So knight e5, knight in the outpost, and atake din sa weak pawn sa d3. So IQP, isolated queen pawn. So rook d3, lang, protect lang sa d3 na weakness. So rook d8, then knight f3. So binigay na yung pawn sa d3. Kung sa Japan pa yan ay bigay mo na yan. Yan. So queen d7. So bakit hindi kanain? Kasi threat pa yung queen. And may mga ideya din mag-queen f5 dito na ito threat or pipinahin. So nag b3 para may knight e4. So queen f5, knight e4 para walang access yung queen sa d3. Pero pwede din dito counter knight e5, pero mukhang yung knight ay nasa flank. So may mga kapasibihan tayo, no, kapag yung or basic principle na don't put your knight in the flank. So mahirap, walang gamit or walang access. Kaya nag knight e4 para din may mga control sa center. Then yan din yung mga ideya ng knight on the outpost. So lahat nakakontrol. So rook d5. So centralized lang yung major pieces, and with the idea na mag-queen d7. Yan. So knight c3 balik. So check. So dito ay passive itong knight c3 kasi may simple lang ng
rook takes d3. So queen takes d3, rook takes d3, queen takes d3. So na-person ng i-convert ng endgame. So knight e5, c4. So may bawi din si Magnus dito sa queen side, so may counter. So b takes c4. So dito na si Daniel Dobov, pero still pa rin slight advantage. Pero sa ganitong position ay drawish position, or drawish position, kasi may tatlong pawn din yan. Pero pa rin, may pass pawn pa rin si Daniel Dobov, kaya delikado. So knight c5, exchange na, bishop takes d5. So king must be active. So king f1, king f7, king e2, king e6, king d3, king d5, then king d5 opposition, then bishop b4. So draw talaga ito. f4, bishop d4. So threat yung pawn sa f2. So f4, bishop c5, exchange lang, pero wag in exchange. So simple chess lang, kasi kapag in exchange mo to, may posibilidad pa na mananalo yung black imbis drawish. So bishop f8, kasi may mga push dito sa f5, then threat o hang yung h6, then g4, then b4, h4. So dito na naman counterplay yung pawn ni Magnus, or magpo-pawn march. h5, so in exchange para walang mga pawn dito. So g takes h5. Ito ay igagawa kong puzzle sa inyo. So find the best move for white. Simple lang, and para hindi ko sabihin kung panalo yung white or talo. So simple lang ang ginawa ni Magnus. So pwede din yung i-pause yung video. So sabihin ko na, ang simple move ni Magnus is bishop takes b4, sacrifice, bishop takes b4, and draw yung position. Agreed, draw na sila. Bakit? Kasi yung bishop ay dark square, and yung pawn light square. Mapupuntahan or tunguhan. Kahit wala itong pawns or 2 pawns dito, draw talaga sa ganitong position. Kasi yung bishop hindi makatulong sa a8, h8. So talo talaga or draw talaga yung mangyayari. So patuloy lang natin, no? Let's say king e3, king e4, king f2, king takes f4, king g2, king g4, king h2, king h4, king g2, king g4, king g1, h5, h4. So king h2, bishop d6 check, then king h8, king g6, h6. So king g8, h6. So hindi talaga makatulong yung bishop, kasi hindi
light squared. Kapag yung bishop dito, light squared, makatulong talaga yan. So let's say king h1, yan, draw na. So kahit i-push lang yan, kahit hindi push, babalik-balik lang yung bishop kahit saan. So walang magawa yung black kasi nasa gilid. Pero kapag hindi sa gilid yung pawn, kung dito, basta hindi sa gilid, hindi yan madodraw. So dito lang yung mag-end yung video ko. And don't forget to like and subscribe to my channel. And click na din yung notification below para hindi kayo ma-miss yung mga video ko. And kapag nag-enjoy kayo sa aking video, please comment. And goodbye and thank you.